Magandang hapon ho sa inyo lahat. Ayan. Aba, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Abay, wala akong iba kundi si Mr. Si Mr. Lance ho ito ha, si Mr. Lance. Ayan. Ako yung magla-live. Baka may mga interesado sa alak. Ayan. Sa mga kaalakan, yan. Abo tayo kumakain ng ensimada. Ayan. My favorite. Yan. Aba, comment lang ho kayo, comment sa aking yung channel ha. O dito sa aking live. Ayan. Oo. Tayo maghunta no, tungkol ho sa lahat ng alak. Yan. Siyempre may partner ho na ko. Yan. Tayo tayo. Yan. Ang topic ko natin siyempre sa akin ho mga live, lagi naman ho alak. Yan, ako. Magbibigay ho ko ng mga alak, yung mga history ng alak, kung kailan ho ginawa, at kailan ba na-invento, yung mga ganun ho, di ba? Sino ho founder, yan, mga ganyan ho. Yan ang pag-usapan ho natin. Dahil ako umiinom ng Coke, eto ho. Alam niyo ho ba ang Coke kung kailan ho nag-start to, no? Noong pang 1886. Ayan, ito ang Coca-Cola. Ayan. Okay. Ay, Chiten, shoutout Chiten, magandang hapon, oo. Oo, yan, oo. Kumusta ba dyan sa ating sa kamangyanan? At alam niyo ho ba ang Coke kung kailan ho nag-start ito? Ito ay nag-start ho to sa ano yung 1886 ko, I mean, ano. At alam niyo kung saan lugar? Ito ay nagmula ho to sa ano? Sa Atlanta, USA. Ayan o, yan. Sa Atlanta, USA, ang Coca-Cola. Isipin niya, napakatagal na ho, no? 1886 pa. Nag-start ho ang Coca-Cola. Yan, okay. Ayan. Ay, sabi ko naman ho sa inyo dito, sa aking channel, ay marami ho tayong matutunan sa mga tungkol ho sa alak, ayan. Pero hindi ho tayo magtitimpla ngayon, ha? Yan, at panoorin nyo na lang yung aking Facebook, ayan. O Facebook page, ayan. Mr. Lance din ho, sa aking YT YouTube channel, ayan. Mr. Lance, yan. Puro Mr. Lance, ayan. At sa makakapanood pa kong iba, ayan. Makita nyo yung aking mga ginagawa. Lahat ho ng kaalakan, basta ho sa alak. Yan, yan ho. Makikita nyo, yan ho. Siyempre, mga mixing, history, nagpapaapoy ho tayo na alak dyan. Yung tunay ho, yung tunay na maapoy, ha. Oo, hindi ho yung apoy-apoyan lang. Kagaya ho nung mga sinesermo ko sa aking no? Sa akin nung vlog na ginawa ko. Yan. Okay. Yan. Okay, Ted, kumusta? Tagal tayo din nagkakakwentuhan na. Ibang balita dyan sa atin. Si Trinidad Santos ay akin nung second cousin, kung totoo. Para amain ko ho sa pinsan to, kung tutuusan. Tama, Ted, ano? Dahil lang tatay ko at saka tatay nyo ay magpinsang buo, tama? Kayo no? Tayo naman, bali pamangkin mo ko sa pinsan, parang gano'n. Tama ba? Basta ho gano'n, basta kamag-anak ko yan, si Ted, si Trinidad. Mahirap na ho yung mag-ano pa ng roots yung alamin Pero ito hindi ko kalayuan Tsaka isa pa ho, kababata ko to, kaibigan, anong araw doon kami tumatambay sa lugar ho nila. Puro kamag-anakan ko. Nami-miss ko yung time ni Ted na ako tumatambay dyan sa atin. Siyempre, hindi na rin pwedeng mangyari. Tumambay ako once, twice. Pero siyempre, yung eksena nung araw yung tayo, hindi na mababalik yun yung siyempre, andun pa sila Obet Mata, andun pa sila Ray Apaw, di ba? Hindi naman na mabalik yun. Sila Kasmot, something like that, yung mga tropa natin, mga kababata. Yung tumambay ako, pwede akong tumambay dyan isang araw. Siguro, ako kung may makakwentuhan ako. Siyempre, yung tambay ko nung araw, handyan kayo handyan tayo lahat. Yung ating kabataan days. Masaya naging kabataan di kahit pa paano ni Mr. Lance. Although, kapuso tayo sa pera noon. At wala ho tayong yaman, ay masaya. Kahit na, ang laman ho bulsa ko lagi na 20 pesos, 50 pesos. Masaya ho. Wala akong problema. Ika nga ho, lagi ho yung mga tinitiktok ng mga at binablog ho ng iba, no? Sabi nga ho, nung isang vlogger, mura yung lalaki, no? Na mas masaya nga daw ho ang kabataan nung araw. By comment nga ho kayo, sa akin yung channel. At ako yung naniniwala ho doon. Kasi ako naranasan ko yung maminlit ng palaka
manghuli ng dalag, ng hito, ng talapia, sabi nga ni Katakutan. Na-experience ko yan. Na-experience ko maglaro sa bukid. Yung sa dayami, yung kumpol, yung tatanong ka doon. Pagkatapos yung makating katawan mo. Yan, na-experience ko namin yan, nila Ted. At masarap po no araw. At pagka naman ho, ikaw gutom nun, akitin nyo lang yung puno ng kapitbahay nyo ng bayabas. Yun. Pag panahon ho na kay Mito, susungkitin nyo kay Mito doon sa gilid-gilid. Ganun. Ganun ho ng araw eh. Hindi ko kagaya ngayon, pag gutom ho, bata. Sabihin gutom. Sige ka, order kayo ka sa Jollibee, sa McDo. Yun, ganun ho ngayon. Noong araw, hindi ho uso yun. Nakakain lang ho, masarap kami noon kapag may mga handaan. Kuwari may birthday, ganun. Yun. Pero pag wala ho, ay hindi ka makakain ng mga spaghetti na yan. Ngayon ho, parang ordinary days, pang araw-araw na lang ho. Yan. At speaking of pork nga ho, yung baboy nung araw natatandaan ko. Kung kami yung makakain yan, mga twice a week. Yung baka ho siguro once a week. Swerte ka ho na pag nakakain ka ng beef ng once a week. Ngayon kahit araw-araw, yung mga tao pwedeng kumain ng beef. Tsaka pork. Minsan niya umiiwas ng yun. Isda naman yan. Sa amin naman, speaking of isda nung araw, hindi naman namin kilala tuna, mga pampano. Alam lang ho namin, bangus, tilapia, galunggong, yung dalagang bukid, yan lang. At saka syempre mga isdang bukid. Yan, okay. So, balik ko tayo sa ating topic for today. Ayan, ano ba topic ko natin? Basta sa alak yan. Tinapay ho kayo dyan. Bumili ko. Masarap po, bagong luto. Ito. Paborito ko ito, ensimada. Kalalagay lang ng ano ho nito, ng asukal at saka ho yung margarine sa harap ko. Kaluluto lang. At saka itong donut na piniprito. Although lubog sa mantika ito. Yan. Masarap po ito. 6 pesos. Kung nakakain ako 3, 18. Tipid ho, diba? Sa soft drinks na 10 piso. Yun. Kanya. Yan. Kaya, habang tayo nagkukwentuhan, Alam niyo ba ang the most expensive whiskey na nasold ho sa auction? Nabenta ho sa auction, Okay. Marami ho yan Bibilangin ko lang ho, hindi. Kunti na pala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ho, 5 ho yung nabenta sa auction ho na pinakamahal ho na whiskey. Na na-auction sa buong mundo, Alam niyo ba kung ano ito mga to? Ito, Damakalan. Damakalan. Intrepid ang tawag ko doon. Damakalan Intrepid ang tawag ko doon. Yung mga whiskey ho ito, we're talking about whiskey, yun nagkakalago ho ng $1.38 million. Yan. At syempre, hindi ho pahuhuli ang mga makalan. Di ba, may nakita ko isang vlogger yung babae ho ata, parang big time ho yun. Nakita ko may mga bit-bit ho sila makalan. Milyonyaro ho halaga. Totoo ho yun, At pumapangalaw ho din, Damakalan Valerio Adami. 1926, 60 years old ho yan. Alam niyo kung magkano ho halaga? Nagkakalaga ho yan ng 1.7 million. We're talking about dollars, so not peso. Not our currency, na peso. Dollars po ang pinag-uusapan natin dito. Inuulit ko, Damakalan Intrepid. Yan ho yung nagkakahalaga ng $1.38 million. Ito ho yung na-auction, Ano pong year? Hindi ko ho alam kung anong year ho ito. Basta ito ho yung the most expensive whiskey ever sold at auction. Ibig sabihin, nabenta ho sa auction, Alam niyo ho yung pangatlo, yung Makalan na naman ho, yung tinatawag ko na Damakalan Peter Blake. Yun. 1926 din ho. Ayan, 60 years old. Alam niyo kung magkano halaga ho? $1.4 million. Ayan ho, okay. Ay, yung dalawa ho, maya-maya na ho natin banggitin. Ayan, maya-maya na ho natin banggitin. Kahit isa lang ho ang viewers ho natin, dire-diretso sa ating ginagawa. Pasensya na ho yung mga yung mga followers ko sa TikTok, hindi rin ako naglalay. Pareho message ho sa akin sa TikTok. Dati kasi doon ako naglalay 3 times a day. Isa 4 times a day pa. Yan, okay. Ngayon dito ako nagpo-promote sa Facebook Live. Yan. Okay, kain tayong donut, napakasarap po. Donut na may asukal, 6 pesos. At happy birthday ho doon sa bago tayo magbigay ako ng
Munti yung kaalaman sa Ginebra din. Ah. Ano, happy birthday ho doon sa anak ni Aurora Mendoza. Oo, sana makauwi ako bukas. Full of schedules eh. Oo, at saka medyo yung anime ko sumusubok. Lalambot-lambot ho ako. So, sana makauwi ako bukas niya sa Bulacan. Ted, baka sana makauwi ako dyan. Oo. At saka makasilip man lang. Oo. Sa akin yung anak ng ka-classmate ko na malapit sa akin. Hindi ko alam kung ano pangalan ng bata eh. Nandito sa Facebook ko. Anyway, happy birthday sa anak ni Aurora Mendoza. Salamat sa pag-invite. Sana makating ako bukas. Okay. Yan. Mga gatong oras siguro alis ko. Alis. Kasi tapusin ko muna yung mga aking racket. Yan. Okay. At syempre, salamat din no, kagabi ho kami nag-celebrate ng aking mga kaibigan. Although kulang ho kami, wala ho si Walter at saka ho si Parang Jay na aking kaibigan ng pulis kasi yun, nag-security ho siya dun sa laban ho ng ng Dominican Republic ba kagabi? Basta ho yung kalaban ho na kagabi ng Gilas ho kagabi ng Pinas. Kalaban ho kagabi. Amin ko kaibigan ay yun Philippine Police Security Group po yun sa PSG. Doon ho siya na-assign. Hindi siya nakating. Sana makasama ka parang Jesus susunod. Ayan. At salamat din ho sa sa maganda ho yung aming naging celebration. Kada naman may birthday sa aming tropa. Yun, exclusive sa isang VIP ho. Yun, kami kakasama tropa. Masaya. Salamat to kay Tony Francis. Happy birthday. Tsaka kay Boss Gia. Thank you. Ayan, maaga ho kami umuwi ni Dr. Basas. Ayan, si Vincent kasama ho kagabi. At saka si Paring Eric. At saka ho si Leo. Kasi si Leo naman may business. Ako naman may number ho. Bahol ho tayo magpwede. Dahil nga may pangalawa ho. Ay may obligasyon. Yan. So, salamat to sa kagabi. Yan. Madalas naman tayo makikita aking mga tropa pips. Yan. Magbibigay ho ko ng idea. Ay, Vincent, Bagwis shout out sa iyo at saka siyempre kay Trinidad Santos. Shout out sa inyo lahat. Sana madagdagan pa viewers. Ay, baka naman ma-share nyo mga tropa pips ma-share nyo ito siyempre, ako ang pambansang bartender ho ng Pilipinas, si Mr. Nats. Wala ho akong ginagawa, kaya magla-live na lang ho ako. Ayan. Okay? Yan. Ito bang Ginebra Gin alam ko maraming may paborito ho nito, no? Ayan, ito i-explain ho natin. At ano ba tawag ho dito? Ayan. Yan. Shoutout kay Vincent Banggis Yan, Shoutout kay Vincent. Yan. Maganda yung ating naging game kagabi. Hindi ka na kumante. Hanggang umalis sa kami. Yan. Vincent, share. Okay. Thank you, Vincent. Yan. Ayun. Pag-usapan ho natin itong Ginebra na gin na to. Okay. Ito may kupan ng paho sa PBA, di ba? Alam niyo ba kung anong taon ho ito nag-start? Ito ay nag-start pa ho noong 1834 pa itong Ginebra na to. Napakatagal na ho na ito. Kaya nga ho mga lolo natin ay umiinom ho na ito di ba nung araw? At ito marami na ho taong nakatikim ho na ito kahit nung sinauna. Kasi 1834 po nag-i-exist na. Yan, ang Ginebra Gin. Pero alam niyo ho ba ang gin sa Pilipinas unang-una ho distilling ho niyan, yung gawaan. Alam niyo kung saan? Diyan ho sa Quiapo, Maynila Pero hindi ko alam kung anong klaseng gin ho ang dinistill ho sa Quiapo, Maynila. At hindi ko rin ho alam until now kung bukas pa ho yung kauna-unahan nating distillery ng gin ho dun sa Quiapo, Maynila. Basta alam ko sa Quiapo, Maynila ho yun. Well, balik ko tayo sa Ginebra. Di ba nakikita niyo hutong yan? Yan. Ayan yung, angel ho yan di ba? Devil ho yun nasa ilalim. Yan. Alam niyo ba ito, mahirap po bumili nga pala. By the way. Ayun. Okay, sabi ho ni Vincent, na aking kaibigan, Banggis, dito, sa gin, we talking about gin, sa gin daw ho siya nag-i-acidic. Panahon ng pandemic, with calamansi. Ako, minom din ako nito, Vincent, dati. Nung ako siguro mga 15 years ago something, alam ko yun, Nahilig din ako dito kasi pag birainin ko, napansin ko malaki tiyan ko, nag-ship ko dito. Kaya lang medyo, sa dalas ko uminom, nagkaroon ako ng health problem ng konti. So, tinigil ko na ho. At saka hindi, nagtatrabaho na rin ako, dire-diretso. Yun. Para tayo, Vincent, gano'n, Kasi pag gin kalamansi ho, yung tinasabi ho ni Vincent, medyo parang straight na ho tinatawag ho dyan.
Kasi yung kalamansi, hindi ka naman ho maglalagay ng marami. Pagka dumami, papakla. Oo, papait. Aasim masyado. Oo, no ho. So, pag naglalagay ka lang naman ho ng kalamansi, for example, rock glass ho ito. Ay babagsakan mo lang naman ng, kung mga ganito salin mo, may kasama na hong yelo. Babagsakan mo lang naman marami, dalawang kalamansi. Pag sumobra kasi, aasim, papakla. Di ba ho? Yun. So, parang straight ho kasi, ang tawag ko din kasi parang straight or on the rocks ho yun eh. Yun. Ay, akin ho, tiyahin na shoutout sa aking tiyahin mo maganda. Si, Tita Rosa ho, Salazar. Ay, si Conrad, magandang hapon. Shoutout din si Conrad yan. Oo, yun. So, yun nga, medyo mabigat ho inumin nyo pagka ho on the rocks or straight na tinatawag mo na din. Okay. So, bayaan nyo ho, no? Ito ho, kaya ho ko bumili ay para ho i-content to individually naman. Pero kung gusto nyo humalaman yung full videos ho nito, ito yung nasa aking YouTube channel. And-explain ko na ho itong Ginebra G. Pag-explain ko rito sa aking live, this is a slight ano lang ho to no? Explanation lang. Pero kung gusto niyo ho talaga with mixing, explanation, history, wala ko kayong gagawin kundi pumunta ho sa aking YouTube channel. Dito niyo ho makita yung mga kwento. Hindi lang ho hindi lang ho Ginebra San Miguel. In particular, ika nga lahat ho ng spirits, nandiyan yung mga chivas, black label, blue label, red label, lahat na ho. Mga green levet na yan, ano pa ba? Yung mga Tanqueray, Jack Daniels, basta lahat ng alak. Yan ang sinasabi ko. Lahat doon makikita nyo na kayo. Ito ay nahirapan ako eh. Maharap nga ako sa Pure Gold, wala ako makita. Napunta ako sa isang mall. Punta ako sa wine store nila kasi bala ko gumawa ng content. Tinatanong ko kung pwede ko mag-video kasi yung iba ko, mga grocery, yung mga wine store, ayaw. Hindi naman makasagot sa akin. Nakita ko ito, dinampot ko na, binili ko na ako. Kasi matagal na ako nag-aanap nito. Kasi nga i-content ko individually, malalaman nyo yan. No? Ayan balikan mo natin yung sinasabi kong angel. Ayan ang angel, may hawak pang espada. Diba ho? Triumphing over the devil. Yung devil nasa ilalim. Actually, ito may biblically, ito eh. Ano ba dito? Point ho ito eh. Ganun ba tamang term ako? Kasi ito parang, nagbabasa ako ng Bible, ito ho parang nababanggit ho doon. So, anyway, hindi ko alam kung ito related ho ang Ginebra Corporation sa bagay ho na yun. Hindi ko alam. Kasi nagbasa ako ng Biblia. May ganito eksena, ang point of view ko lang. So, hindi ko alam kung connected yan. Anyway, connected man o hindi, moving on ho tayo. Ayan. Kasi kung bakit ho ba nabanggit yan? Kasi ang nag-paint ho nito, alam niyo ho ba kung sino? Ito, gumawa ho ng painting ho na yan. Napakaganda ho ng painting na yan. Yung angel ho ng triumphing over the devil. Ayan o. Kasi ang nag-painting ho nito, kung kilala niyo si Fernando Omorsolo, siya ho ang nag-painting niya. Siya ho ang kinumisyon ng Ginebra Corporation para ho gawin yan. Itong painting ho na to. Kasi ngayon, ang uso na ho ngayon, di ba, digital, yung sa paggawa na ho nito, hindi ko alam kung ano tawag yun kasi hindi naman ho tayo sa profession na gano'n. Tayo pang alak lang. Yung mga gumagawa na ho ng ganito, di ba, parang sa digital, something blah blah blah. Basta ho gano'n, Kung may di correct nyo na lang ho ako, Hindi ko alam yung tamang term na sasabihin Pero alam nyo ho yung ibig ko sabihin. Ito, ang kinumisyon, ang paint pa ho nito, si Fernando Omorsolo. Alam niyo ba kung anong taon? Noong 1917 pa, kinumisyon ng Ginebra Corporation para gawin ito ni Fernando Omorsolo. Yan. Yung painting ho na yan. Yan, o yung drawing ho na yan. Na devil, angel triumphing over the devil ang tawag ho dyan. Kaya nga ito ho'y tinawag ho na nabansagan ho itong, kasi di ba may devil ho doon. Ano ho ba ang Tagalog sa devil? Di ba demonyo? So ito, kaya ho tinawag ho ito na markang demonyo o sa Pinoy markang demonyo. Itong gina kabuuan na ito, di ba? Kaya nga di ba nung araw, di ba? I remember no ako ay bata may mga manginong mo sa amin doon sa Bulacan. Pag tatawagin yung pamangkin, Totoy, halika nga ika. Bakit po? Bili mo ika kami ng markang demonyo doon. Pag sinabi markang demonyo, jin ho yun. Di ba? Jin ang papasok sa isip. Pero ho yung marka, hindi ho yun yung K M-A-R-C-A. Yun ho ang nakalagay sa history. Hindi ho K na marka o yung parang mark o marka, hindi ho. Si ho yun marka. Markang demonyo, gano'n Hindi markang demonyo. Kaya lang ho, siyempre, tayo mga Pinoy, mahilig ho tayo sa yung sariling version ho natin para mapadali. Kaya tinawag na markang demonyo. Yun, gano'n. Yan ho story nito. Tandaan nyo, noong 1917. Bakit daw? Baka
honorarium. Yan. Yan ho ang kwento ng ano no, ng itong Ginebra. Yan. Yan. Baka humitanong ho kayo ha. Baka humitanong. Ayan pag-usapan. Mag-comment ho kayo sa mga manonood. At kahit na hindi ho to, kung mapanood niyo ho ng ano to, ng hindi na ho live, pwede ho kahit sasagutin ko ho kayo. O itatapik ho natin sa susunod. Naku, nakalimutan ko yung nagpapa-shoutout sa akin si ano. Oo, hindi ko nalista. Ayan ho. At ayan, isang araw ay maano ko na. Isusunod ko na ho sa shoutout. Yan, ano pa ba? Ayun, nabanggit ko na ho kanina, sabihin ko, i-reveal ko na ho yung dalawa, yung the most expensive, na whiskey ho, no? Although hindi ho itong hawak ko, no? Nag-example lang kasi may whiskey akong hawak. Una ho, no? Di ba yung binanggit ko kanina, yung na-auction, the most expensive whiskey auction ever sold. Sa auction ho, no? Inulit ko no kanina, yung Damakalan, Interpret, ang tawag ko doon, ang nagkakalaga ho ng $1.38 million. Yung pangalawa naman ho ay Damakalan Valerio Adami, 1926 ho yan. 60 years old. At yun yung nagkakahalaga ng $1.7 million. Dollars po, we talking about dollars not our currency na peso. Yan po yung dollars. Okay. Okay, yung pangatlo ho tinatawag ko Damakalan na naman. Mahal ho itong mga makalan Pasensya na ho kayo, wala ho kung makalan siyempre, 1.7 million, 1.38 million, hindi ko kaya yun. Kahit nga 50,000 na alak, hindi ko kayang bilhin Kasi wala pa ho kung sahod sa akin ginagawa ho nito Ito puro tiway pa lang ho yan. Share nyo ho at panoorin nyo ho na panoorin aking mga content, baka ho sakali. Makapag-sample ako kahit isa man lang Yan, ayun. Hindi. Ano to? Jack Daniel, Gentleman Jack. Ito naman yung isang American whiskey. Although this is a premium whiskey itong hawak ko na to kasi natanong mo ating kaibigan ho natin si Vincent. Ito isang Jack Daniels, isang American whiskey. Yan. Okay. Kasi may tinatawag yung mga Scotch whiskey. Marami ho yun. So kung yun nga ho, lagi kong sinasabi, gumawi ho kayo sa aking YouTube channel at mapagkikita nyo ho rito. Yan, okay? Okay, ang pangatlo ho na pinakamasarap ho na pinakamahal, I mean. Siyempre, pag mahal, masarap, Yung tinatawag ko na Damakalan Lalike 6 Pillars Collection. Yun yung tinatawag, Ulitin ko, Damakalan Lalike 6 Pillars Collection. Ang halaga ho niya, $993,000 US. Kulang-kulang mo $1 million. Yun ho, pang-apat. At ang pinakahuli ho, na the most expensive whiskey ever sold at auction. Yung Damakalan Red Collection. May Red Collection ho pala, parang Johnny Walker di ba may red ho sila. Meron ako yung malaki. So, yun ho, alam nyo kung magkano ang Alam nyo kung magkano ang halaga? $975,000 US. Siyempre, kulang na lang ho din ng $1 million. Yan ho ang 5, lumalabas ho pala rito, puro Damakalan ho ito Damakalan. Di ba? Yan ho, Okay. At yan ho ay nangyari ho yung auction na yan. Alam nyo kung saan? Recently lang, Noong September 13, 2022. Nito lang ho yan. 23, di last year lang pala yan. Yan ho ang the most, expensive whiskey na na-auction ho, sa kasaysayan ho ng tao. Ayan. Okay. Sige, dahil yung mga expensive o pinag-uusapan natin, ito, dahil yung mga expensive naman ho ang pinag-uusapan ho natin, kasi whiskey yung pinag-uusapan ho kanina, bago ako bumitaw, may pupuntahan lang ho saglit, tatry ko mami bumalik. Pag-usapan naman ho natin, kasi whiskey, ano bang isang paborito ho ng mga Noipi, ang brandy, ang cognac. Ito, may hako kong cognac Ito. Ito isang uri naman ho ng cognac, Hennessy. Yan. Bakit ba ho ba tinawag na cognac to? Di ba, iba tatanungin niyo ho dyan, Cognac? Kasi yung cognac ho ito lugar ho to sa bansang France. Ang cognac. Ganun naman ho kasi ang mga alak pinapangalan sa lugar, sa mga hari, sa mga reyna, sa mga friends, mga prinsipe. Ganun ho, di ba? Kaya ito tinawag na cognac. Ito isang uri, kung tawagin ho ito kumisan brandy and cognac. Dahil sa bansang France ginawa, sa lugar ng cognac, kaya tinatawag nilang cognac nung nirelease nila. Dahil lugar.
Parang wala iniwan sa Pilipinas. Kung gagawa ko tayo na alak dito sa Sugar Town, pwede natin ilagay sa alak ay Sugar Town. Dahil pinopromote natin yung ating lugar sa Pilipinas na Sugar Town. Ganun lang, ganun din ho yun. Yun. So, okay, pag-usapan ho natin mga best brandy and cognac. Yan. Alam nyo, ito alam na alam ni Vincent to no? Tsaka ni Conrad to no? Alam nyo yung Remy Martin di ba? Yung XO. Yun. Isang the best brandy and cognac sa buong mundo. At isa pa ho yung, ito babanggitin ko, 5 din Kanina whiskey, binanggit ko 5. Ito babanggitin ko naman yung 5 brandy or whiskey, no? Yung isa naman ho, yung tinatawag ho na Hein. Hein Antique. Yan. O Antique. Yan. Doon pa lang ho sa pangalan talagang mamahalin na kasi Antique o Antique. Depende ho sa bumabasa ho kasi. Dalawa na ho yan, ano? At isa rin hong the best brandies and cognac, yung tinatawag ko na, siyempre wala ho ako nito, baka hanapan niyo ho ako Wala, sana ho one day magkaroon ako nito, mai-present ko sa inyo. Isa pa ho no, yung tinatawag ko na Asbak. Hindi ho pinikula dun sa yung sa parang cartoons na Sleeping Beauty. Hindi ho Asbak 8 years old. Yun yung isang mahal. Okay. At saka isa hong the popular na brandy and cognac ko na mahal, alam nyo, yung tinatawag na Louis XIII. Yun isang mahal. Alam nyo, yung si Louis ano yan Siyempre, alam na ho natin yan, sa bansang Europa ho yan. Alam ko isang Louis, di ba, mga hari ho yan. Di ba, panahon ng mga may espada. Sila Louis. Di ba? Louis XIII, kaya Louis XIII. Pang-13 siya. Saan ba? Sa pagiging hari, sa pagiging prince, something like that. Yan ho, yan ho ang mga mahal na brandy and cognac kasi kahawak ko nga ho ay isang uri ito ng cognac. Ito hong Hennessy. Ito naman ay Hennessy, although this is a premium cognac din ho ito. Papasok ko siya ng premium. Pag sinasabing premium, sinasabi hong mamahalin. Ayan. Ay, si Maricel. Hi Maricel, shout out kay Maricel. Ayan, bago malaki ako. Kasi may napatawag ko sa aming office Dali lang. Ayan. Sana hanggang alas 4 ako. Okay. Ano oras na? Yan, baka may mga tanong ho kayo kung gusto niyo malaman ng mga kabuuan ho ng mga kaalakan, siyempre, dito lang ho kayo pupunta sa aking Mr. Lance na aking channel ho. Andyan din ho sa Facebook. Yan. Okay. Sige, may time pa tayo, pwede naman pupunta ng quarter doon. Sabagay, pwede naman din ho sa Lunes. Yan, yan. Sa Monday ho tayo, holiday na naman. Baka may tanong ho kayo yan. Yung naman yung binanggit ho natin kasi yung mamahaling brandy and cognac whiskey and cognac pala o brandy, cognac and whiskey Alam niyo mga Japanese meron din hong mamahalin. Siyempre wala na naman ho ako. Baka sabihin mo explain ka na explain, wala ka naman pala mahal wala ho ako noon wala ho ang isa ho naman siyempre pag-usapan ho natin ng mga Japanese. Siyempre ang Japanese hindi naman papahuliin ang Japanese meron tinatawag silang Yamazaki. Yan whiskey. Yan isa hong mamahalin na whiskey ho yan pero siguro kayang-kaya nyo kasi nagkakahalaga lang muna less than 11,000 pinakamahal na ho ata sa kanila yon. Yan ho Yamazaki at saka ho yung Suntory, bilog ho yun. Isang uri din ho ng whiskey. One company lang naman ho. Ayan, para ho sa inyong kaalaman. Yan. Baka may mga tanong ho kayo Yan, ano ba ang mga katanungan nyo? Yan, tayo nag-uusap tungkol sa kaalakan. Ayan, sabi ko nga sa inyo, pag kayo pumunta ho kayo sa aking YouTube channel, ay marami ho kayong mapapanood na, siyempre, mga history ho. Siyempre, bukod po sa nagtitimpla tayo, may history. Siyempre, may mga exhibition ng konti. Pagtsagaan nyo na yung aking exhibition. Ayan.
Gusto niyo ba, bago ako mag-out, pag-usapan ho natin ng beer. Ayan ho, mga beer. Local. Okay, local. Okay. Pwede rin ho imported. Kung gusto nyo. Yan. Okay. Okay. Unahin natin to. Paborito ko ng lahat ito. Okay. Ito hawak yung Red Horse. Ano? Ang Red Horse medyo on ho ito Medyo sumikat. Kagabi nga ho, nasa bar ako dahil birthday namin kaibigan. Marami rin umiinom ng Red Horse. Kasi nung araw ko, ang dami kong hinawakang bar. Napakarami kong hinawakang bar. Sa totoo. Lahat ng nakalata ng klaseng posisyon nagawa ko na sa sabihin na yung position sa bar, yung pagiging bar captain, bar general captain, manager, supervisor, ano pa ba? Parang lahat na, nagawa ko na. Naging ordinaryong bartender din ako, ako'y nasa Dusitani, nasa Hotel Lico, at marami pa ho. So, ang punto ko lang, itong Red Horse nung araw ay parang bihira ho gano'ng umu-order. Pag ako'y nasa bar nung araw, o mga gumigimik. Yun ho. Pero ngayon ito ho ata ang kahit mga nasa bar, ito na in-order. Kasi, ang tanong ho nung iba ay, malakas daw ho tama na ito kasi daw ho ito may gin. May gin na ganito. Ayan, may gin daw ho ganito. Yun ho ba katanungan ho na yun tanong nyo din ho sa sarili nyo. Pero kung napanood nyo ang aking content, tungkol sa mga local beer, sinabi ko na ho doon na ito naman talaga, wala naman yung halong gin. Wala ho ang Red Horse beer, wala hong halong gin to. Yun ang katotohanan, wala. Bakit ho ba sabi nila madali ho makalasing? Kasi ito mataas ho ang alcohol content ng Red Horse. Ito'y pumapalo ho ng 6.9 to 8% alcohol by volume. At ito ho ang binansagan na the first extra strong beer ng Pilipinas. Itong Red Horse beer natin. This is the first, kauna-unahan ho ito. At alam niyo ba kung anong taon ho ito lumabas? Ito'y lumabas pa ho noong 1982 pa. Itong hong Red Horse beer na to, 1982 pa. Although hindi naman ho katagalan, compare sa San Miguel Pale Pilsen na 1890 pa ho nag-start na, yung San Miguel Corporation 1890, doon nung unang distillery niyan o gawa nata niyan o opisina nila sa De Palacio de Malacanang. Gawi ho doon sa Manila ho. Panoorin yung aking vlog doon at binanggit ko yun ho. So, ganun na ho, So, yun, ito ho, yan. So, tanong, may gin? Sagot ko ho, wala. Ayan, okay? Ito, last na ho, bago tayo mag-out. Ngayon, ito naman yung San Miguelite, ito. Marami ko nagtatanong, Ako, may kaibigan ako, mapanood ito. Dati, pinagtalunan pa ho namin ito, nagbakasyon na at ako'y nagretiro sa pagbabartender, sa pagiging, sa tungkol sa mga alak, Ang sinasabi ho nila ay ito ho, mababa do alcohol content. Ay sabi ko, hindi ho mababa alcohol content to, nasa standard to. Kaya ho sinabing low calorie, hindi ho nakakadagdag ng fats. Yun ho ang katotohanan. Sinasabi ho niya, mababa daw ang alcohol content. Hindi ho. 5% alcohol content ho itong San Miguelite. This is the first calorie beer ho ng Pilipinas. Yung calorie ho mababa, hindi ho yung alcohol content. Kasi nasa standard ho ng mga beers ho kasi kahit ho international umaabot lang ho ng 5% alcohol by volume. Except ho yung mga tinatawag na extra strong beer, mga tinatawag ho na ito. Ito nga ho Red Horse. Bawat bansa naman ho, may tinatawag silang kanilang version ng extra strong beer. Lagi ho may gano'n. Siyempre, parang may standard beer ho na tinatawag. Ito ang kagaya na ito, mga ganito natin. Yung San Miguel Pale Pilsen, yun hong super dry, mga gano'n ho. Ito naman ho yung nag-statuto noong 1999. Ito yung San Miguelite natin. Yan. Yan sa inyong mga katanong. Yan, hindi rin ho katagalan. Recently lang ho. Dati nga ho may blue eyes pa ang San Miguel. Hindi ko nga alam kung meron. Yung Kali ho pala meron din. Kagabi ininom ko. Yung Kali. Ayan. Okay? Yung important do, sa isang araw natin pagkakataon naman, uupakan ng usapan. Yan. At ako'y may pupuntahan na ho sandali. Pasamantala ho, mag-out muna ako. Ayan. Salamat po sa akin kay Vincent, kay Maricel. Ayan. Kay Conrad. Ayan. Sa akin tiyahe na maganda. Ayan. Sa Ate Rosa, yan.
Shoutout to sa inyo lahat. Magandang araw sa inyo. Happy Saturday. Sana makauwi ako sa amin bukas sa Bulacan. At ano pa ho ba? Ayan, no, doon kayo na aking vlog sa aking yung Facebook page, yung Mr. Lance, nandun lahat ang aking mga ginagawa tungkol sa Alakan. At sa akin yung YouTube channel, Mr. Lantino. Ay, dito marami ko natutunan. Yung mga ibang... Ayan, oo. Ayan. Dito, doon na ho tayo sa may matutunan, sa may munting kaalaman. Lalo yung mga mahilig uminom. Ayan. Kung may tanong, comment lang ho sa aking comment section. Papalo ho, pa-subscribe sa aking YouTube at sa aking Facebook, Mr. Lance. Ay, out muna ako ha. Salamat. Ay, salamat sa inyo. Vincent, Conrad, Marcel. Ayan. Ate Rosa. Ayan. Kay Ted. Thank you. Hindi ko alam kung kailan ulit. Naisipan ko lang. Thank you.